Doon sa special session, kung meron ba kayong may share na at least larawan man lang kung ano nangyayari? Sigurado ako, babaliktad na. Babalik na naman sa majority. At sigurado ako, higit sa lahat, ang Blue Ribbon Committee. Dahil ito naman yung pangunahing problema eh. At simula sa poll, yung Blue Ribbon Committee. At yung panawagan na kung ano yung magiging investigasyon at paano papalabasin yung katotohanan. So sigurado ako, pag nagbago ang Blue Ribbon Committee, hindi ipapatawag na naman itong mga sundalo. Sigurado ako, wala na naman ipapatawag, papatahimikan, ihinto. Siguro, mag-focus na sa impeachment, no? Itututok sa politika. I mean, gagawin ng hiwalay para huwag na mapag-usapan to. Pero yun ang iniingi ng tao eh. Ano ba nangyari sa korupsyon? Ano ba nangyari sa flood control scandal? Kaya mahigit isang taon na, hindi pa rin tumatahimik. Dahil lahat humingi pa rin ng katarungan, humingi pa rin ng hustisya. Kung hindi pagsipot ngayon, may connection kaya for tomorrow? Ang hindi pagsipot ngayon, hindi ko sigurado. Hindi ko naman sigurado kasi alam ko na may mga, yun nga, nag-file si SP Cayetano, alam ko na may mga ilang mga question dun sa mga, siguro dun sa authority dito sa gagawin, sa imbitasyon, kung ano ba, yung mga ganito mga detalye. Pero as to the Blue Ribbon, may relasyon ba bukas, hindi ako sigurado masyado dyan. Pero yung mga hindi umattend dati, yun din ang, diba? Nagkaroon ng problema. Thank you, Kong. Kong, thank you so much. Salamat, sir. Thank you. Dati naman nandun yung pangalan niya sa joint affidavit. So, nagbigay lang sila ng konting pruweba, no? Mga pictures, para mapatunayan na pumunta talaga sila doon. Pababa lang nasa Pero Bukana. yung iba pang mga litrato, mga video, Pababa lang daw po nasa Bukana. ay bibigay na lang namin sa Office of the Ombudsman, no? So, babalik kami sa Office of the Ombudsman bukas, alas 9:30. Napansin ko yung seven bakit parang kaya Senator Mark Villar at gaano na po yung application na po talaga. Hindi, yun yung nasa joint affidavit. Wala namang ibinago doon. Attorney, were you dismayed na hindi natuloy yung hearing po ng Senate Blue Ribbon ngayon? Oo, ininformahan ako kanina kung ano yung pinagdadaanan ng ibang mga senador. Kaya minarapat namin na mag-press con na lang kasi nandito na rin lang kayo para bigyan kayo ng konting idea kung ano yung ipipresenta namin sa Ombudsman. Kasi magre-resume kami bukas sa Office of the Ombudsman. Natapos, actually, naumpisahan na si Buduan, pero hindi natapos. 8 abogado yon yung nag-i-interview sa kanya. So, babalik po kami bukas, plus additional 2, si Waupan at saka si Bulon-Tate. Pero handa pa rin po yung humarap sa Blue Ribbon Committee sa Senate. Under Gatchalian Black. Kahit sino, magpapakita po kami. Pero do you think imbitahan nila kayo, attorney? Actually, marami po yan. Depende sa kung ayaw pa rin nilang maniwala. Baka si Saldi ko, pauwiin ko na rito. Ganun, sir. Willing naman po si Kong Saldico na bumalik ng Pinas to testify? Ma'am, binibiro lang kita. Wala akong connection kay Saldi ko. Attorney, napansin namin kanina ang nagsalita si Jeron. Sino pa ba yung 4 na bagong witness? Yung 4, si Gamboa, Senisa, Ibasco at saka Valderrama. Oo. Pero ilan lang nagsalita sa kanila kanina? Parang nagsalita lahat. Lahat din? Yung nasa likod na dalawa sa harap. Si Gamboa at saka si Valderrama yung nasa harap kanina. Attorney, confident ka pa ba? Dahil sabi mo kanina, ginigipit na yung ilang senador. Are you still confident na magtutuloy-tuloy ito, magiging maganda pa resulta nito? Alam mo, hindi naman kami lumabas para sa mga senador. Lumabas kami para sa bayan. Hanggat nandyan ang mga kababayan natin na handang makinig at naghahanap ng hustisya sa pagnanakaw na ito, ay nandyan kami. Makikikooperate kami. Kung may pagkakaroon man sa Nicaragua, do you think Sana imbitahan namin. Pagka may pagbabago sa Senado, naghihintay kami at umaasa kami na imbitahan nila kami. if not, Yun ang mas mabigat na problema na hinaharap natin. It's not really the corruption now. That is our more serious
problem. We are now facing a failed state actually. Why failed state? Kung medyo aalintana ako sa malapit, failed state na tayo dahil ang government, there is no more governance. No? Yung tinatawag nating equality between branches of government, the executive, legislative, and the judiciary. The executive already captured the legislature. Diba? Captured na ang legislature. So wala na yung equality, wala na rin yung checks and balance. Congress can no longer check on the executive. Yung gobyerno ngayon is no longer serving and protecting the people. Why? Yung pagnanakaw na ito ay nawalan ng pondo para sa mga ospital, eskwelahan, sa disaster, at makikita ninyo, biktima na ang mga Pilipino. At there is an emerging school of thought in international humanitarian law that if there is a systematic and widespread corruption perpetrated by government, that amounts to a crime against humanity. So yung gobyerno natin ngayon, hindi na nagsiserve ng interest natin. Yung ekonomiya, bumabagsak na. Yung rule of law, yung batas natin, weaponize para habulin ang mga kalaban sa politika. Pagdating sa sovereignty, wala na tayong sovereignty kasi the administration now is willing to surrender Filipino citizens to a foreign jurisdiction, which is ICC. Ang sinabi nga ni Matibag, sa mga susunod na araw ay babahain ang Pilipinas ng ICC warrants of arrest. So gustong-gusto nilang ipa-aresto sa ICC ang mga Pilipino, samantalang meron tayong functioning judicial system dito. No? So sinurrender nila ang sovereignty natin. So failed state na po tayo. Sir, if ma-invite po kayo dun sa Blue Ribbon Committee ni Sen. Tulfo, a-attend po kayo? Attend ko na. Tapos na po yung mga pag-iis natin sa kabila ng naihayag nyo na mga pangyayari ng flood control. Kamusta na sila sa kabila ng mga maraming banta? Okay lang, sanay naman sila sa mapanganib na sitwasyon. Dahil mga sundalo naman sila noon. No? So, kaya namin i-handle ang aming security. Okay. Marami na kayo Thank you, we're good. na natanggap sa buong Pilipinas po ba yun? Oo. Visayas po na. Meron na sa Marawi, sa Surigao, sa La Union. Paano nyo naman sir sa iba't ibang Very good. sa mga And then, yung mga pinail nila sa labas ng Quezon City, dapat i-dismiss yan, no? Kaya nga ang advice ko kina Abyong, kay Ortega, kay Barbers, ipa-review nila sa kanilang mga abogado yung Article 316 ng Revised Penal Code. Attorney, kung manalo at matalo kayo sa laban na to sa attorney, anong Naglabas ng katotohanan, yun po yung nakukulong. Naghanda po ba mga maris natin? Kayo po ba nakada po dito? Yun na lang ang mas mabigat nating problema sa Pilipinas, yung failed state. Dahil yung mga batas natin ngayon ay ginagamit laban sa kanilang mga political opponents. Wala na yung rule of law na sinasabi. attorney, kung manalo at matalo kayo sa laban na to, anong mapapala niyo po? Kung manalo kami, panalo ang sambayanang Pilipino. Kung matalo kami, actually talo rin ang sambayanang Pilipino. Tama. Kasi marami salamat ni WBF sa ating mga kababayan. Palagay ko, panahon na para sa mga Pilipino ay bawiin muli ang tinatawag nating all government authority emanates from the people. No? Ang mga tao ang pinakamakapangyarihan sa bayang ito. Huwag natin isuko ang kapangyarihan na yan. Dahil kung isusuko natin, meron na tayong isang dictatorship ng isang grupo ng mga politiko na ginagamit nila ang puwersa ng gobyerno laban sa atin. No?
we will be no different than China. In China, we have the dictatorship of the Communist Party of China. In the Philippines, we have the dictatorship of the Maleta Gang.